Alam mo ba Dani, kung gaano kalawak ang naabot ng mga bus sa Pilipinas? Mula Luzon hanggang Mindanao, may mga kumpanyang bumibiyahe araw-araw para ihatid tayo sa ating mga destinasyon. Pero sino-sino nga ba ang mga higante sa larangang ito? Samahan niyo ako at kilalanin natin ang top 10 pinakamalalaking bus companies sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula mga Dani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload ako ng bago kong video. Maraming salamat mga Dani. Una sa listahan ay ang Ceres Liner, isang haligi ng pampasaherong transportasyon sa Visayas at bahagi ng Mindanao. Itinatag ito noong 1968 ni Ricardo at Olivia Yanson sa Bacolod City bilang isang simpleng serbisyong pantawid bayan. Mula noon, lumago ang kumpanya at naging bahagi ng mas malaking organisasyong kilala bilang Yanson Group of Bus Companies. Araw-araw, higit 4,800 bus mula sa Yanson Group, kabilang ang mga bus ng Ceres Liner ang bumabiyahe sa mga pangunahing ruta ng Western Visayas tulad ng Bacolod, Iloilo, at Dumaguete, at may operasyon din sa ilang bahagi ng Cebu at Mindanao. Ang kanilang fleet ay binubuo ng mga bus mula sa Isuzu, Hino, Yutong, at Kinglong na may tatlong klase ng serbisyo gaya ng Ordinary, Aircon, at ang kanilang premium brand na Ceres Tours na kilala sa komportableng upuan at maayos na serbisyo. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Leo Ray Yanson bilang Chief Executive Officer ng Volucar Transit Incorporated, ang pangunahing kumpanya sa likod ng Ceres Liner. Mula Visayas, pumunta naman tayo sa Mindanao kung saan nangingibabaw ang Rural Transit of Mindanao Incorporated, isa sa pinakamalaking bus company sa rehiyon. Noong 1985, binili ng Yanson Group of Bus Companies ang mga kumpanyang Fortune Express at Bachelor Express sa Cagayan de Oro. Mula rito, isinilang ang Rural Transit of Mindanao Incorporated bilang bahagi ng mabilis na pagpapalawak ng grupo sa Mindanao. Sa kasalukuyan, nakatuon ang operasyon ng Rural Transit of Mindanao sa mga pangunahing ruta ng Northern at Central Mindanao, partikular mula Cagayan de Oro papuntang Zamboanga, Pagadian, Dipolog, at Bukidnon. Nag-aalok sila ng tatlong klase ng serbisyo tulad ng Ordinary, Aircon, at Deluxe, gamit ang mga modernong bus mula sa Isuzu, Hino, Yutong, at Golden Dragon, pawang kilala sa kanilang tibay at kalidad. May tinatayang humigit kumulang 2,500 bus units ang Rural Transit of Mindanao, kaya't itinuturing itong may isa sa pinakamalalaking fleet ng pampasaherong bus sa buong Pilipinas. Si Leo Ray Yanson ang chairman at president ng Rural Transit of Mindanao sa kasalukuyan. Sa silangang bahagi naman ng Mindanao, matatagpuan ang Bachelor Express Incorporated, isa pa sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Yanson Group of Bus Companies. Noong 1985, kasabay ng pagbili sa Fortune Express sa Cagayan de Oro. Mula noon, naging pangunahing tagapaghatid ng transportasyon ng Bachelor Express sa mga rehiyon ng Davao at Caraga. Sa kasalukuyan, bumibiyahe ang kanilang mga bus mula Davao City patungong Surigao, Butuan, Tagum, at ilang bahagi ng Bukidnon. Gumagamit sila ng mga moderno at maasahang unit mula sa Isuzu, Hino, Yutong, at nag-aalok ng Ordinary, Aircon, at sa ilang piling ruta, Executive Class na may reclining seats para sa mas komportableng biyahe. May tinatayang humigit kumulang 2,500 bus units ang Bachelor Express na tampok din sa malaking fleet ng Yanson Group sa buong Mindanao. Sa kasalukuyan, nananatiling pinuno ng Bachelor Express si Leo Ray Yanson bilang President at CEO. Samantala, sa Luzon, hindi may kakaila ang impluensya ng Victory Liner, isang tunay na haligi ng pampasaherong transportasyon sa hilagang bahagi ng bansa. Itinatag ito noong 1945 ni Jose Isaac Hernandez, isang dating mekaniko, sa layuning gawing mas madali at maayos ang pagbibiyahe mula Maynila patungong mga probinsya sa hilagang Luzon. Mula sa iilang military surplus trucks na ginamit matapos ang digmaan, lumago ang Victory Liner bilang isa sa pinakakilalang at pinagkakatiwalaang bus company sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatayang may mahigit 1,000 bus units ang Victory Liner na bumabaybay sa mga pangunahing ruta mula Metro Manila patungong Pangasinan, Tarlac, Baguio, Zambales, Isabela, at Tuguegarao. Ang kanilang mga bus ay gawa ng Isuzu, Fuso, Higer, Hyundai, at MAN na may iba't ibang klase ng serbisyo mula sa regular aircon hanggang sa deluxe, at ang kanilang kilalang first class na may kasamang CR, Wi-Fi, at mas malapad at reclinable na upuan para sa komportableng biyahe. Pinamumunuan ito ngayon ni Marivic Hernandez del Pilar, kasapi ng Hernandez family na masigasig na nagpapatuloy sa pamana ng serbisyong maaasahan, malinis, at makabago. Kakibat ng tagumpay ng Victory Liner ang kapatid nitong kumpanya na 5-star bus company na itinatag noong 1983. Isa itong mahalagang bahagi ng Hernandez Transport Group at kilala sa pagbibigay ng mabilis, maaasahan, at malinis na serbisyo sa mga pangunahing ruta sa Luzon. Sa kasalukuyan, may fleet ito na humigit kumulang 800 bus units na bumibiyahe mula Metro Manila papuntang Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Isabela, at maging hanggang sa Cagayan Valley. Tulad ng Victory Liner,
Gumagamit din sila ng mga bus mula sa Isuzu, Hino, King Long, at Golden Dragon. Nag-aalok ang 5-star ng regular aircon at deluxe class na serbisyo na parehong kilala sa kalinisan at kaayusan para sa mga pasahero. Pinamumunuan din ito ng mga kasapi ng Hernandez family at nananatiling isa sa mga pangunahing bus companies sa Luzon, lalo na para sa mga biyaherong patungo sa mga lalawigan sa hilaga ng bansa. Sa timog bahagi ng Luzon naman mga kadani, namamayani ang Del Monte Land Transport Bus Company, isang kumpanyang may makulay at mahaba ng kasaysayan. Nagsimula ito bilang Batangas Laguna Tayabas Bus Company na itinatag ni Max Blaus, isang Amerikanong negosyante na layuning pagdugtungin ang mga lalawigan ng Batangas, Laguna, at Tayabas na ngayon Quezon Province sa pamamagitan ng maayos na pampasaherong transportasyon. Noong 2009, matapos bumagsak ang Batangas Laguna Tayabas Bus Company, ito ay binili ng Del Monte Motor Works Incorporated, isang kilalang bus manufacturer sa Pilipinas sa pagmamay-ari ni Narciso Morales. At dito isinilang ang pangalang Del Monte Land Transport Bus Company. Mula noon, ang operasyon ng Del Monte Land Transport Bus Company ay isinailalim sa pamamahala ng Del Monte Motor Works Group na agad nagpatupad ng mas agresibong pagpapalawak at modernisasyon ng kanilang fleet at serbisyo. Sa kasalukuyan, tinatayang may higit sa 500 bus units ang Del Monte Land Transport Bus Company na bumabaybay sa mga rutang Manila patungong Naga, Legazpi, Sorsogon, Iriga. Gamit ang mga unit mula sa Isuzu, Hino, MAN, King Long, at Yutong, nag-aalok sila ng iba't ibang klase ng serbisyo mula sa aircon at deluxe hanggang sa mga modernong sleeper buses na may reclining beds para sa long-distance travelers. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ang sa ilalim ng Del Monte Motor Works Group na pag-aari ni Narciso Morales. Sa modernong panahon ng pampasaherong transportasyon sa Luzon, tumatatak ang pangalang Genesis Transport Service Incorporated na itinatag noong 1991 sa Angeles City, Pampanga, na naglalayong paglingkuran ang mga pasahero mula Central Luzon papuntang Metro Manila. Ngunit higit itong nakilala sa mas huling dekada dahil sa kanilang premium service na Joybus na inilunsad noong 2010. Ang Joybus ay isang non-stop executive service na may Wi-Fi, comfort room at reclining seats. Ang Genesis ay bumibiyahe mula Metro Manila papuntang Baguio, Baler, Clark, Aurora, at iba pang bahagi ng Central at Northern Luzon gamit ang mga modernong bus mula sa Isuzu, Fuso, Golden Dragon, Yutong, Volvo, Daewoo, MAN, Mercedes-Benz, at iba pang global brands. Mula sa 3 bus units noong 1991, umusbong ang Genesis hanggang sa magkaroon ng mga 456 bus units na kasalukuyang nagpapatakbo sa Southern at Northern Luzon kung saan kabilang ang kanilang Joybus units. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay pinamumunuan ni Riza Angara Moises bilang President at CEO ng Genesis. Isang kilalang pangalan naman mga kadani sa kanlurang bahagi ng Luzon ay ang Partas Transport Company na itinatag noong July 25, 1989 ni Luis Chavit Singson, dating gobernador ng Ilocos Sur, kasama si Rol Itugo, at sa loob ng mahigit 3 dekada ay naging isa sa mga pinagkakatiwalaang bus companies para sa mga biyaheng patungong norte mula sa mga terminal nila sa Pasay, Cubao, at Sampaloc. Bumibiyahe ang Partas patungong Ilocos Norte, Vigan, Lawag, Pagudpod, Abra, La Union, at Baguio City. Kilala sila sa malinis, mabilis, at maasahang serbisyo, kaya't naging paborito ng mga pasahero sa mahahabang biyahe sa kasalukuyan. Mayroong humigit kumulang na 300 bus units ang fleet ng Partas, karamihan ay mga modern units mula sa Golden Dragon at Zongtong, at ilan ding kumpanya mula sa MAN, Hino, Nissan Diesel, Mitsubishi Fuso, Mercedes-Benz, Hyundai, at Yutong, tanging ilan lamang sa mga brand na ginagamit nila. Sa kasalukuyan mga kadani, patuloy na pinamumunuan ng pamilya Singson ang kumpanya sa pangunguna ni Luis Chavit Singson. Ang Philtranco Service Enterprises Incorporated naman mga kadani ang kinikilala bilang pinakamatandang pampasaherong bus company sa Pilipinas at sa buong Asya. Itinatag ito noong July 14, 1914 ni na Albert L. Aumann at Max Blaus bilang A.L. Aumann Transport Company ALATCO sa Iriga, Camarines Sur. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging kilala ang Philtranco sa mga inobasyon sa industriya. Sila ang unang nagpakilala ng air-conditioned coaches, Royal Class na may CR at VCR, at nagsimula rin ng land-sea integration sa mga ruta ng Luzon, Visayas, at Mindanao noong dekada 80. May fleet size ang Philtranco na tinatayang nasa 250 bus units na sa tulong ng kanilang modernization program, patuloy silang nagdadagdag ng mas modernong units upang makasabay sa kasalukuyang demand sa transportasyon. Pagkatapos ng pagsubok noong 1970s, muling nabuhay ang kumpanya nang ito'y mabili ng Penta Pacific Realty Corporation noong 1999 sa pamumuno ni Jose Alvarez. Siya ang nagpasimula ng Gold Service buses, pati ang check-in at baggage tagging system na kahalintulad ng sistema sa mga paliparan. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ng Philtranco ni Dennis Trajano bilang chairperson at CEO.
Kasama sa plano ang RoRo integration sa tulong ng Fastcat Ferry Service na magbibigay daan sa mas malawak at tuloy-tuloy na koneksyon ng mga pasahero sa buong Pilipinas. Ang Bicol Isarog Transport System Incorporated, na opisyal na naitatag noong April 19, 2011, ay isa sa mga pinakakilalang kumpanya pagdating sa modernong long-distance bus travel sa Pilipinas. Bagamat mas bata pa ito kumpara sa ibang matagal ng bus companies, mabilis itong lumago at naging matatag na bahagi ng industriya. Itinuturing na bahagi ng Hernandez Group of Companies, kasama ang 5-star at First North Luzon Transit sa pamamagitan ng shared terminals at fleet coordination. Gayunpaman, pinamumunuan ito ni Geraldo C. Abanyo, na siyang nag-aasikaso ng pang-araw-araw na operasyon. Nagsimula ang Bicol Isarog upang paglingkuran ng mga pasahero sa Bicol Region, ngunit mabilis itong lumawak. Sa ngayon, bumibiyahe ito mula Metro Manila patungong Naga, Legazpi, Catanduanes, Masbate, at maging sa Samar at Leyte gamit ang mga RoRo capable at sleeper units. Ang fleet size ng Bicol Isarog ay tinatayang 220 plus bus units, kabilang ang mga customized sleeper, at single-seater na bus na may Wi-Fi, onboard CR, at reclining seats para sa long-distance comfort. Ang Bicol Isarog ay gumagamit ng Scania, Hino, Hyundai, pati na rin sa Higer, Kinglong, Daewoo, at units na custom-built ng 5-star bus body. Isa ang BITSI sa mga nangunguna sa makabago at high-end na bus operation sa bansa, at patuloy nitong pinapalawak ang saklaw ng serbisyo upang matugunan ang pangangailangan hindi lamang sa Luzon, kundi pati sa Visayas at Eastern Visayas. At yan mga kadani ang 10 pinakamalalaking bus company sa bansa na patuloy na naglilingkod at bumibiyahe sa libu-libong Pilipino araw-araw. May paborito ka ba sa listahan? Ikaw kadani, anong bus na ang mga nasakyan mo? Pwede paki-share naman sa comment section ang naging karanasan mo at babasahin ko. At maraming salamat mga kadani sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng ating video. Kita-kits ulit tayo sa next video.